Kahit sino pang mag-promote ng sugal, kung ikaw ay matinong tao at alam mong wala kang mapapalang mabuti dyan, bakit ka magpapa-apekto? Kung yung idol mo pala sabihan ka na tumalon ka sa bangin, tatalon ka na. Bakit sa tingin nyo maraming matinong tao na alam nilang wala silang mapapalang mabuti sa yosi, pero sobrang dami pa rin ng tao nagyoyosi? Kasi noong early 20th century, tinodo ng mga tobacco and cigarette companies ang advertisement. Then nung mga bata pa tayo, yung mga celebrities na hinahangaan natin, na astig, matatapang, malalakas, laging nagyoyosi. Hindi lang aware ang karamihan sa atin, pero inaatake tayo neto subconsciously. Sa tingin nyo ba, babayad ang mga yan ng 100,000s or even million of pesos kung wala silang napapala? Na-underestimate ng karamihan sa atin ang power of influencers and advertisement. Marahil isa ka sa mga hindi na-influence ng sugal, pero in one way or another, nakokontrol pa rin ng advertisement and influencers ang isip mo at mga desisyon mo sa buhay nang wala kang kamalay-malay. Kaya kailangan talaga mag-ingat din kayo sa mga fina-follow nyo. At sana dumami pa ang mga influencers na maglakas ng loob na mag-voice out na ayaw nila sa sugal para kahit papano naman ay magkaroon ng balance. Kasi marahil hindi lang aware ang mga nagpo-promote neto na hindi man nila literal na sinasabing tumalon kayo sa bangin, pero nakakasira pa rin sila ng buhay. As in literal na nakamamatay na pagminsan.